Good morning, everyone. So, this is your professor in the subject Risk Management for Tourism, Professor Redal Mendoza. Hindi na ako nag-on-cam kasi baka magsawa kayo sa itsura ko. So, online tayo ngayon kasi I have a seminar, no, today that I need to attend. So, ni-record ko muna to kasi hindi ko ma-deliver to ng synchronously, no? I need to record it asynchronously para at least dire-diretso yung discussion to, no? Para hindi tayo ma-disturb ng kahit anong instances, no? So, my topic for today is Introduction to Risk Management for Tourism, no? This is our lesson 1 for prelim. Um, no, bago to nag-play, I should have gotten your attendance, no, via Google Meet, no? Um, Ayun, so ganun na lang. Just make sure that your attendance, your picture, your image appeared in the screenshots, no? Para at least that would be recorded as your attendance. Okay, so the first slide talks about defining risk management as a systematic process, no, of identifying, assessing, and mitigating risks that can impact the tourism industry. Of course, nasa tourism industry tayo, no? And we need to be very particular about risk management for a while plus, ha? Okay? So, again, so ang risk management, no, ay especially in tourism, no, it's a process, no? In order for you to determine o yung tutukuyin mo, susuriin mo, and you are going to manage, no? In Tagalog, pamamahala, no, in all the possible things that could happen, yung mga panganib o problema, no, na maaaring makaapekto sa operasyon ng industriya ng turismo, no. And then usually the purpose of this is to lessen, mabawasan o kaya purely maiwasan ang mga negatibong epekto ng mga panganib, especially in the business of tourism, sa mga turista at iba pang mga stakeholders, no. That includes yung mga ways o yung mga hakbang na gagawin natin, no, tulad ng paggawa ng mga plano para sa kaligtasan, pagtugon sa emergency, no, o kaya pagtiyak ng proteksyon para sa mga kliyente, no, at empleyado. So we have types of risk, no, in tourism. Okay. So we have here number one, yung mga natural risk, no? Natural risk yung mga disaster, extreme weather, no? Ito yung mga banta o pagbabago sa kapaligiran, no? Tulad ng yung mga calamity, naramdaman naman natin yan, yung mga kalamidad, iba't ibang bagyo, yung mga lindol, yung mga baha, no? Yung pagkasira ng kalikasan na nakakaapekto sa destinasyon ng mga turista, no? Pag sinabi naman natin yung mga made risk, yung mga terrorism, syempre alam niyo na rin yan na recently nagkaroon tayo ng mga issue sa mga ISIS, di ba? Political unrest, no? Yung mga aksidente, no? If you are reading news or watching televisions about news, for sure, no? Meron kayong mga idea dyan, mga panganib na nagdudulot ng pinsala, no, sa mga turista, sa mga empleyado, aksidente sa transportasyon, no, bumabagsak yung mga eroplano, di ba? Those are actually, although that could be considered natural, pero kasi usually human-made, no? Parang nagkaroon ng error. So,
nagkaroon ng error sa yung piloto. So that's a human-made risk, no? Hindi siya natural risk na sinasabi natin, kasi bumagsak yan kasi ano na nila, katapusan na nila. No, it's not. There's always a human-made risk. Kung kasalanan ng piloto yun, o kasalanan ng ibon, or what, no? It's still under the prerogative of the pilot to, to find a way. Pero kung wala siyang way, that is considered a risk, no? Yung mga health-related risks, yung mga pandemics, no, food safety, um, syempre hindi naman tayo bulag sa nangyari sa COVID-19, no? Especially mga panganib na may kinalaman sa kalusugan ng mga turista, yung mga sakit, infeksyon, epidemya, no? Na maaaring kumalat sa iba't ibang destination na pinupuntahan natin. Pag nagpunta tayo doon sa lugar na yun, pagbalik natin, dala-dala na natin siya doon sa origin natin, no? So those are risks, no? Yung mga categories ng risk sa tourism. Although madami pa yan, hindi pa lang natin na-mention. Meron din tayong mga panganib sa politika, no? Panganib sa teknolohiya, no? Mga panganib na dulot ng pagkabigo o problema sa technology tulad ng cyber attacks, no? Pagkasira ng mga sistema ng pag-book online, di ba? Panganib sa legalidad o yung mga legal risk, no? Mga panganib na nauugnay sa mga legal na issue tulad ng mga kaso o reklamo laban sa mga negosyo, sa turismo o hindi pagsunod sa mga regulasyon at batas, no? Panganib sa pananalapi, yung mga financial risk, no? Include that correlates with tourism, no? May panganib na may kaugnayan sa pagbabago ng ekonomiya, no? Pagbabago sa palitan ng pera, at hindi inaasahang gastos, no, na maaaring makaapekto sa kita ng negosyo sa turismo. Those are actually risks. Pero tatlo lang yung types natin, no? Natural risk, human-made risk, at saka health-related risk. Okay, ngayon naman mga legal risk, no, sa turismo. Okay. So pag sinabi natin ganyan, ito yung mga focus, no, on the legal obligations tourism business must comply, safety regulations, labor laws, and environmental guidelines. Ito yung mga pananganib na tumutukoy sa posibleng legal na issue o problema na maaaring maranasan ng mga negosyo o turista, no? Kunyari, meron tayong hindi pagsunod sa mga regulasyon, no? Kung ang mga negosyo sa turismo ay hindi sumusunod sa mga lokal na batas at regulasyon, maaari itong magdulot ng mga parusa, no? Multa o pagpapasara ng negosyo, no? Meron din tayong mga tinatawag na kaso o reklamo mula sa mga turista. Ang mga turista na maaaring magsampa ng kaso laban sa mga negosyo, no, dahil sa hindi magandang serbisyo o aksidente o kapabayaan nagdudulot ng pinsala o hindi pagkakasiya doon sa mismong pinuntahan nilang resort or kinainan nilang restaurant, no? Mga issue sa kontrata na kung saan ay meron tayong mga hindi pagkakaintindihan, no, o hindi pagtupad, no, sa mga kasunduan o kontrata, misunderstanding sa pagitan ng mga negosyo at sa mga turista, no. Example niyan yung hindi na ibigay, no, ang mga ipinangako o napagkasundoong serbisyo na maaaring itong magdulot ng mga legal na mga issue, no. Pwede rin plus yung mga pagtutok sa mga karapatan ng mga turista kung saan ang mga negosyo sa turismo ay kailangang tiyakin na ang may mga karapatan, no, ng mga turista ay protektado, no, tulad ng tamang impormasyon, paggalang sa privacy, at mga refund policy kung kinakailangan. Meron din tayong mga paglabag sa intellectual property, no? Kung ang negosyo ay gumagamit ng mga materyales, no, tulad ng mga logo, larawan o content na walang pahintulot. Maaari ito magdulot, no, ng paglabag sa mga karapatan ng may-ari ng intellectual property. So it's a must that we need to understand, no, magkaroon tayo ng tamang pag-unawa at pagsunod sa mga legal na alituntunin, no, ay mahalaga upang maaliwasan, no, ang mga legal na panganib kung saan ay pwede tayong mademanda o makulong, no? Okay. Next, financial risk. Sino ditong mahilig sa financial risk, no? In tourism. Okay. Meron tayong mga types, no? Currency fluctuation, no?
These affect international travelers and tour operators when exchange rate fluctuates significantly. Meron din tayong tinatawag ng mga economic crisis, no, recession, that reduces a disposable income, impacting travel demand. Unforeseen expenses, yung mga budget overruns due to unexpected emergencies or accident, no? So pag sinabi nating mga financial risk, ito yung mga panganib sa pananalapi, no? Sa industriya ng turismo na tumutukoy, no, sa mga posibleng problema o panganib na aring makaapekto sa kita, no, o kalagayan ng negosyo. Usually dahil sa mga pagbabago sa ekonomiya o iba pang sali, no? Ito yung mga example ng pagbaba ng kita, yung kanino, no? Maaaring mawala ng kita ang mga negosyo sa turismo, no, tulad ng pagbaba ng bilang ng mga turista, no, tulad ng kapag may crisis pang ekonomiya, no, yung pandemic, no, natural na kalamidad, no, bagyo, no, pagtaas ng gastusin, no, ang mga hindi inaasahang pagtaas ng mga gastusin natin, lalo na ngayon, no, tulad ng mga presyo ng gasolina, ng pagkain at mga serbisyo na maaaring magdulot sa problema ng pagpapatakbo ng negosyo, no, at pagbaba ng kita, especially yung tumataas sa tuition fee, no, sa iba't ibang school. Pagbabago sa palitan ng pera, no, kung ang negosyo ay umaasa sa mga turista mula sa ibang bansa, ang pagbabago ng halaga ng palitan ng pera, exchange rates, ay maaaring makaapekto sa kita, no, lalo na kung ang halaga ng pera ng mga turista ay bumababa laban sa lokal na pera. Panganib sa kredito, no? Anong ibig sabihin nun? Ito yung mga negosyo sa turismo na maaaring makaranas ng problema kung ang mga kliyente or partners nila ay hindi nakakabayad, no? O nagkakaproblema sa pagkuha ng kredito, yung mga credits, no? Tulad ng mga hotel na hindi nabayaran ng mga turista o ahensya ng travel na may hindi nasusunod na kontrata. Panganib din sa pamumuhunan, no? Nag-invest ka pero nagkaroon ka ng negosyo sa turismo na nag-invest ng bagong proyekto no? Tulad ng mga bagong pasilidad o pag-aari ay maaaring mawalan ng pera kung ang proyekto ay hindi nagtagumpay, no? Lalo na kapag nagdaroon ng declination of business. So, ano dapat natin gawin dito? Tamang pamamahala, no, ng financial planning, no? Pagpaplano sa mga hindi inaasahang sitwasyon ay mahalaga upang maiwasan ang mga panganib na ito, no? Next, risk identification. Anong ibig sabihin ng risk identification sa turismo? No? Nakikita nyo naman dyan, meron tayong mga tinatawag na site inspection, no? Feedback collection o historical analysis, no? Pag sinabi nating site inspection, no, it identifies physical hazards, no, like unsafe trails or buildings. Next, feedback collection, no? Using customer feedback to identify service-related risks and historical analysis, no? Learning from past incident, patulad ng mga previous natural disasters. Ang importante, yung pagkilala sa mga panganib sa turismo, no? Ay isang proseso, no? Na pagtukoy, no? At pagsusiling ng mga potensyal na panganib na maaaring makaapekto sa operasyon ng turismo. So, it aims to what? Understand the possible threat, no? Yung mga issue upang mapaghandaan at makagawa ng mga hakbang para maiwasan ang mga ito. Anong mga example nito? Ito nga nabanggit, pero meron pa rin iba, no? Panganib din sa kalusugan at kaligtasan, no? You usually have to to identify, no? O yung matukoy ng mga posibleng aksidente, natural na kalamidad, no? At tawag doon yung mga sakit na maaaring makaapekto no, sa mga turista at manggagawa ng industriya. Pwede rin tayo magkaroon ng panganib sa kapaligiran, no? Yung mga kalamidad tulad ng bagyo, lindol, baha at pagkalbo ng kagubatan, no? Na sobrang hot topic today. Panganib sa pananalapi, no? Katulad na na-mention ko kanina, di ba? Pagbabago sa presyo ng mga produkto at service. Panganib sa reputasyon, kaugnayan sa reputasyon ng isang negosyo. Yari, nagreklamo yung turista, no? Na hindi maganda yung service o issue sa kaligtasan doon sa resort o sa hotel na yun, magkakaroon ng panganib sa reputasyon, no? Panganib sa legalidad, no? Pagkilala ng mga posibleng legal na issue, pagsunod sa regulasyon at mga kaso, no? At panganib sa teknolohiya. Mga banta tulad ng cyber attacks, no? Na sobrang hot topic for today.
problema ng sistema ng pag-book o technical na problema na maaaring makaapekto sa service o operation ng negosyo. Class for a while lang, ha? Sandali. Okay, so right now, meron tayong mga tinatawag na risk assessment framework, no? Ito yung mga likelihood versus impact matrix, no? Agreed that ranks risk based on how likely they are to occur and their potential consequences. Yung isa naman, quantitative analysis, no? Using data to estimate the cost or damage of risk, no? Usually may research na involved. So, ang risk assessment class, ito yung pagbalangkas ng pagsusuri ng panganib. Yung usually systematic process, no? Na ginagamit upang suriin at unawain ang mga potensyal na panganib ng isang industriya, no? Gaya ng turismo. So, layunin nito, no, na matukoy ang mga panganib, suriin ang kanilang posibleng epekto, no, at magbigay ng rekomendasyon, no, kung paano may iwasan, no, at mabawasan ang isang karaniwang assessment na ito, no. Example nga niyan yung risk identification, no. Dito tinutukoy ang lahat ng posibleng panganib, no, o banta na maaaring makaapekto sa operasyon ng negosyo o industriya. So usually maaaring kabilang dito ang mga panganib sa kaligtasan, kalusugan, kapaligiran, pananalapi at reputasyon at legalidad, no? Next, yung pagsusuri ng mga panganib, yung mga risk analysis, no? So in this process, sinusuri kung gaano kalaki ang epekto ng bawat panganib, no? At kung gaano kataas at ang posibilidad na mangyari ito, no? Katulad nung sa yung pangalan, earthquake, di ba? Kaya tayo may mga earthquake drill kasi in-expect natin laging malakas yung dating, no? So what would happen kapag nangyari yun? We have to do the maximum way of protecting ourselves and other people. So pwede kang gumamit dito ng mga risk matrix, no? Kung saan kinakalibrate mo yung mga panganib batay sa kanilang severity or likelihood, no? Upang matukoy ang pinaka-critical na panganib, no? Next, ang pagtataya ng mga panganib, no? Yung mga risk evaluation, tinatasa kung aling mga panganib ang nangangailangan ng agarang aksyon, no? Tumutukoy ito ng mga panganib na dapat tanggapin ng tao na at kailangan gawa ng paraan, no? At kung mangyari man, anong dapat mong gawin? Katulad ng kapag may bagyo,
tumaas ang level ng tubig, anong gagawin mo? Mag-stay ka pa rin sa bahay mo, syempre lilipat ka, di ba, sa evacuation center. Next, mahala ng mga panganib, no? Yung mga risk treatment. Pagkatapos na matukoy ang mga panganib, no? Na-treat mo na siya, natukoy mo na siya, anong gagawin mo? Ipatupad ang dapat gawin upang maiwasan, mabawasan, o mapamahalaan yung mga bagay na ito, yung mga preventive measures, contingency plans, no? O mga insurance policies na dapat mong i-avail, no? Para at least maprotektahan ka at ang iyong negosyo, no? Yung mga risk treatment, yung mga pagsubaybay, monitoring and review, no? Napaka-importante nito. Mahalaga na matuloy at masubaybayan ang mga panganib, no? Ang mga hakbang na ipanapatupad, no? Upang tiyakin na epektibo ang mga to. Kaya nga meron tayong quantitative analysis, no? Para at least, kung kinakailangan, yung mga plans na ito ay maaaring baguhin o i-update based on the numbers, based on the survey, upang matugunan ang mga bagong panganib o pagbabago sa sitwasyon, no? So, sa paggamit ng risk assessment framework, mas nagiging handa tayo, no, sa mga negosyo sa turismo upang harapin natin yung mga posibleng banta at mas mapabuti natin yung mga kakayahan on how to manage the risk. Next, risk mitigation and strategies. So, anong ibig sabihin ng risk mitigation? No? Meron tayong preventive measures, installing fire safety systems, no, sa mga hotel or training staff in first aid, no? Meron din tayong mga contracts and policies, no? Yung mga clear cancellation and refund policies, no? To protect business and customers, and collaborations. Nagpa-partner tayo sa mga local authorities for disaster response. Nagpo-provide sila ng mga example paano natin ma-mitigate, no? Para mabawasan ang mga damage during incident. So, ang risk mitigation class o yung pagpapagaan ng panganib, isa-isang proseso, no, ng paggawa ng mga hakbang, no, upang mabawasan, maiwasan o kontrolin, no, ang mga negative effects ng mga risk, no? Especially in tourism, no? Layunin nito na maprotektahan ang negosyo talaga, no? Mga turista, mga empleyado mula sa posibleng banta, ano pa, no? Mga hakbang sa pagpapagaan ng panganib, no, na maaaring pag-iwas sa panganib para maiwasan. Risk avoidance kasi tayo, no? Upang tawag dito, very active tayo na maiwasan na maaaring itong bagay nito ay magdulot ng panganib. Halimbawa, no, maaaring itigil ang isang hotel, no, ang pagtanggap ng mga booking sa isang review na panganib na kalamidad, no? Kaya tayo meron mga risk management. Si Ryan Grover. Next, no? Pagbabawas ng next, nasaan ba tayo? Risk transfer, no? Pwede rin kasi may risk transfer tayo. Ito yung nangyayari sa mga negosyo na naglipat ng bahagi ng panganib, no, sa ibang partido. No, tulad ng pagkuha ng mga insurance upang maprotektahan nila yung mga sarili nila, no? Pagtanggap ng panganib, risk acceptance. Ito yung mga panganib na hindi may iwasan na talaga. Kumbaga, whether you like it or not, mangyayari siya. So, ano gagawin mo? Tanggapin na lamang ito, no? Ngunit, may kasamang pag-monitor ng sitwasyon, no? At mga contingency plans kung sakaling mangyari ito. Kung talagang di may iwasan, gawin mo naman ang paraan. Hindi tinanggap mo na yung pagkatalo mo, no? Hindi yung tinanggap mo na yung kamatayan mo. No, halimbawa, sa isang tour operator na maaari kumuha ng travel insurance para sa mga turista, no? O kaya, kung mayroong maliit na posibilidad ng pagkawala, na maaaring tanggapin ito by planning upang makabangon kung mangyari man, no? So, sa pamamagitan nito, no, mas nagiging handa tayo yung mga negosyo na harapin ang mga hindi inaasahang sitwasyon, especially in the tourism sector, no? Next, insurance. Sinong maraming insurance dito? So, insurance in tourism. Ano ba ibig sabihin ng insurance in tourism, no?
So, meron tayong tinatawag na travel insurance, no? It covers trip cancellation, medical emergencies, yung mga lost luggage for tourists. Meron tayong tinatawag na business insurance, no? It includes property damage, liability, and workers' compensation. So, pag sinabing insurance, ito yung mga uri ng proteksyon na magbibigay sa ng siguro, how do you call that, guarantee, no? Na nagbibigay ng financial coverage laban sa mga posibleng panganib o aksidente na maaaring mangyari habang naglalakbay, no? Na habang ang isang negosyo sa turismo ay nagpapatakbo, merong insurance, no? Na ginawa upang matulungan ang mga turista at mga negosyo sa turismo. Ano mga sample niyan? Yun nga, no? Travel insurance. Ano ito, no? Ito yung mga pinakakaraniwang uri ng insurance para sa mga turista. Dito, naglalaman siya ng mga proteksyon, no? Laban sa mga posibleng problema tulad ng cancellation sa biyahe, no? Pagkawala ng bagahe, no? Mga medical na gastusin habang naglalakbay o kaya yung aksidente na maaaring mangyari sa panahon ng biyahe. Usually, may i-avail mo yan no? Sa especially Cebu Pac or sa Philippine Airlines, you just have. Although some airlines naka-include na yung coverage ng travel insurance. Yung iba naman, i-click mo pa if you want to be covered by insurance, no? Next, health insurance din, no? Yung mga tinutulungan ng mga turista na magbayad para sa kanilang mga medical na gastusin. If ever na magkasakit sila o maaksidente habang nasa ibang bansa, no? Very important ito kasi habang naglalakbay ka sa ibang bansa, meron kang ine-expect na gastusin sa ospital na napakataas na pwedeng makover, no? Kung meron kang health insurance. Liability insurance, no? Mga uri ng insurance na protektahan ang mga negosyo sa turismo laban sa mga legal na pananagutan ng o kaso naman, no? Property insurance. Ito yung mga negosyo sa turismo tulad ng hotel, resort or tour operators, no, na maaaring kumuha ng insurance. And cancellation insurance para sa mga turista to. Nagbibigay sa kanila ng proteksyon laban sa mga hindi inaasahang kaganapan, no, na maaaring magdulot ng pagkansela ng kanilang mga biyahe. So, very important ang insurance kasi mahalagang hakbang ito, no, upang maprotektahan ang mga turista, negosyo, no, at iba pang stakeholder, no, laban sa hindi inaasahang gastos o panganib na maaaring mangyari habang naglalakbay. Crisis management. Sinong magaling sa crisis management, no? Okay. So pag sinabing crisis management class, we have crisis plan development, no? Involves identifying risks, no? Assigning roles and creating communication protocols, immediate response, post-recovery o post-crisis recovery, no? Explain natin. Ang crisis management kasi o pamamahala ng crisis, ito yung proseso ng pagpaplano, pag-oorganisa o pagtugon sa mga hindi inaasahang sitwasyon, no? O mga problema, no? Na maaaring magdulot ng malubhang, epekto sa isang negosyo o industriya tulad ng turismo. No? Layunin ng crisis management na mapabilis at epektibong mapangasiwaan ng mga crisis, no, upang mapanatili ang operasyon. No? Ano yung mga steps niyan? No? Yung pagkilala at pagtukoy sa crisis, no? Mahalaga na ma-determine muna natin ang mabilis na pagtukoy, no, na nagbibigay ng mas maraming oras sa atin upang magplano ng mga hakbang, no? Pagbuo ng crisis management plan, no, na ang bawat negosyo o destinasyon ng turismo ay kailangan magkaroon ng isang plano, no, o estratehiya kung paano harapin ang mga crisis. Communication is also very important, no? Mahalagang magkaroon ng malinaw na komunikasyon sa mga turista, empleyado at stakeholders, no? And pag-alaga sa pagpapagaan ng epekto, no? Kung ang crisis na nakaka-epekto sa mga turisma ay mga operasyon, no, mahalagang magkaroon tayo ng hakbang upang matulungan ang mga apektadong tao, no? And pagsubok sa pag-aaral mula sa crisis. So, pagkatapos ng isang crisis, mahalagang magsagawa ng pagsusuri. Okay, meron din tayong role of technology, no? Napaka-important ito. Role of technology in risk management, no? Real-time monitoring, no? Mga weather apps or security alerts that help business stay updated, no? AI, yung mga predictive analytics, no? Napaka-importante niyan, no? Tools that forecast tourist demand and potential risks, no? Like overcrowding. And ano pa? Digital communication. So, using social media, no?
and website, no, to quickly update travelers. Ito yung mga ano niyan, importance ng IT, no? Pagpapadali ng mga sistema ng pag-book, no? Kung walang IT, wala tayong booking system, no? Yung mga sistema sa online booking, reservation, no? Nagpapadali kasi yan sa mga turista, no? Upang makapag-book sila, pagbayad sila ng different modes of payment, no? Pagpapabuti ng komunikasyon, no? Meron tayong mga email, social media, mobile app, no? Upang mas mapadali ang mga negosyo ng turismo. Pagtutok sa customer service, no? Pagsusuri ng data at saka online marketing din, no? Yung may mga business diyan. Bukod sa word of mouth, meron tayo dapat website, no? Kaligtasan at seguridad, no? Pamahala ng inventaryo at operasyon. Napaka-importante ng role ng IT talaga dito sa mga part na yan, no? Staff training and preparedness, syempre kailangan natin magkaroon ng emergency training. Staff should know how to respond to fires, injuries, or natural disasters. Hindi yung pag merong gantong mga lindol, sunog, unang-una tayong tatakbo. No? Hindi pwede, kailangan tumulong tayo, especially kung knowledgeable tayo sa mga yan. No? Customer handling, no? Training in calm communication during crisis, no? Reassures the guest. At saka yung mga ongoing drills natin, regular mock drills, no? That keep staff prepared for emergencies. Napaka-importante mo na magawa natin. Internal communication, no, that ensures staff knows their roles and responsibilities. And external communication, no, informs tourists and media, ensuring accurate information is shared. Kapag yung communication, dapat kumpleto tayo sa mga communication gadgets, no? On to cell phone is very important. Kailangan may landline din. O kaya may social media tayo just in case malaglag yung phone sa baha, di ba? Meron kang options na magamit, no, to reach out other people. Community involvement in risk management, meron tayong mga emergency support. Locals can help with evacuations or provide shelters. No? Sino na nakapunta sa mga evacuations? Di ba? Yan, important yan kasi ito yung mga advocacy ng government to help other people, yung mga constituents nila, no? In order for them to retain and help the constituents, no? To have a better lives, no? Sustainable practices then that community participations ensures touring benefits for everyone, reducing night resentment o kaya yung mga over-tourism. Oh, we have an activity. Okay? Please do check the written activity in MS Word via Google Classroom. Pero pakita ko din sa inyo. Wait lang, ha? So, kita nyo class, no, our subject in risk management tourism activity, date January 27, Monday, 8 to 11 a.m., your Professor Redel Mendoza. So, activity title natin, Tourism Risk Identification and Mitigation Exercise. So, 2 hours yung gagawin to. Students will independently identify potential risks in tourism scenario, assess their impact, and propose practical mitigation strategies. No? Instruction natin, no? Scenario, you are the manager of a popular island resort visited by both local and international tourists. The resort offers activities like snorkeling, hiking, and dining. Recently, the resort has faced challenges like weather changes, food safety, complete overcrowding. No, ang gagawin natin? Identify nyo yung risk. Ano yung 5 potential risks sa pagkain na pwedeng mangyari? No, assess risk in 15 minutes. For each risk, you identify likelihood scale. I-scale nyo siya. Low, medium, or high. No, yung impact niya. No? Kunyari, food safety issue, medium or high. Pag sinabing food safety, yung impact niya, ano ba? Mataas ba? Kasi pag medium lang, parang hindi naman ganun na-apektuhan yung customer. Pero pag high, sobrang affected sila kasi gutom na gutom sila tapos lilipat sila ng ibang restaurant ngayon kapag may issue ka sa food safety, no? No, next naman yung mga proposed mitigation strategies, no? Yung mga risk, nangyari food safety issue, anong gagawin mo? Regular health inspection and training for kitchen staff. So, ito yung solusyon. Pag sinabi mo mitigation strategy, solution siya. No? Reflect and summarize. Write a short paragraph summarizing what you learned from this activity. No?
And print nyo yung handouts of the scenarios and tables, pens, pencils. Gamitin nyo, no? So outcome nito class, by the end of the activity, students will gain individual practice in identifying and assessing risks, develop critical thinking skills to propose practical solutions, and understand the importance of risk management in tourism. So enjoy and good luck to your activity. Anyway, ang pasahan naman yan is, ano pa yan? Tuesday pa yan, ang pasahan yan. 5:00 ng hapon. Ha? Wait lang. Ayun po. So, thank you so much, guys. Salamat, no? Thank you for listening. Pakiulit na lang ulit kapag hindi nyo naintindihan, no? Ulitin nyo yung, makinig ulit kayo, panoorin nyo ulit yung video, na just in case hindi maintindihan. No? So, thank you so much for your time. Enjoy your day. And please do the activity first bago kayo gumala o mag-proceed sa ibang klase, ha? Salamat and God bless everyone.